There was a time when the word Filipino was defined in the dictionaries as domestic helpers, maids, or even prostitutes. How has that changed, and what can we do to uplift the branding image of Filipinas? That and more. Kababayan LA starts right now. It is a wonderful day on Kababayan LA, as today we meet some inspiring Filipinas that have accomplished a lot for themselves, but they're not out just for themselves. They also want to bring the whole community with them, and we'll tackle some issues concerning that. Ano nga ba ang paghihirap ng ating mga kababayang kababaihan dito sa Amerika? We'll discuss all that today on the show, pero bago ang lahat, alamin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo. Very busy. Yesterday was the State of the Union address ni Pangulong Obama. We're going to be talking about that later on in the show. Pero pag-usapan muna natin ang headline mula sa Pilipinas. Janelle, magandang hapon po sa inyo. Meron pong isang actually dalawa bombang nangyari, isa naman diyan isa naging fatal sa 3 pulis at isang worker doon sa Taguig. All right, let's first talk about yung pagsabog sa Makati. Ano ba ang dahilan at meron bang naapektuhan? Actually nagbigay nga ng warning si Presidente Noynoy Aquino, baka nga may mga ganitong nangyayari at binibigyan ng warning ang ating mga kababayan. However, yung pong nangyari sa Makati bombing, mukhang hindi nila alam kung talagang firecracker lang ito o kasi pagkalakas-lakas, at ito ay nangyari sa isang bakanteng lote sa isang street na kahilera ng Buendia between Makati Avenue and Ayala. Alam naman natin, yan ang ating financial district. Mayroon nga nangyari pagsabog pero wala naman nasugatan, mga shattered windows lang at isang nasiraan ng sasakyan. Alright, bukod sa pagsabog sa Makati, meron kang nabanggit, pagsabog naman sa Taguig. Isang ito World War II ordnance yata na nakita ng mga pulis, sinurrender sa pulis at din nila sa isang iron worker, tinatry nilang i-disarm itong ordnance na to, However, mukhang hindi yata makuha sa ordinary tools, gumamit yata ng pang-welding itong iron worker na ito, yun na nga nangyari, sumabog ay mga rookies daw kasi ito mga pulis. So ito na nangyari, 2 agad ang patay, yung iron worker isang pulis, yung 2 pang pulis namatay sa ospital, dead on arrival. Ayan, nakakahiya na naman tayo, Ronnie, because it shows the incompetence of authorities in the Philippines. But more than that, the bigger question is, when situations like this happen in the Philippines, they cast doubts dun sa stability at security sa ating bansa, and this scares away potential investors. Ayon naman sa ating presidente na si Noynoy Aquino, sabi naman niya, we are not as dangerous as the others, gaya nga na nangyari sa ibang bansa. Meron mga patayan dyan at meron mga bombings, pero itong mga insidente na ito, alam naman natin kasi meron tayong insurrection dyan sa parte ng Mindanao, may mga nakakalusot siguro sa kamay nila, sa Makati man, pero hindi naman ito mga isolated incidents naman ito. Alam naman natin, ang bayan natin, tuloy-tuloy ang economic growth, marami nag-i-invest dyan, hopefully ito mga ganito ay sana nga masupil natin. Of course, we cannot stop everything at may mga elemento talagang gusto nilang gawin ang mga sakta ng ating mga kababayan. But when insurgent groups, pagka meron silang mga sinisimula ng mga ganitong paggulo sa gobyerno, they take responsibility for it. May mga umaamin. Meron na bang umamin dito sa 2 pagsabog na to? That's true, nabanggit natin, yung isa ay ordinance, so wala tayong may point dyan na may kasalanan dyan, except our stupidity. I'm sorry to say that. Pagdating noon sa pangalawang insidente sa Makati, mukhang inisip nila baka firecracker lang ito kasi nga nangyari sa bakanteng lote, walang injury at baka masyadong malakas lang na firecracker. At sana nga, yun nga, although ang mga fragments at mga videos ay sinusubaybay na gustong bantayan, pinanonood nila kung ano talaga ang background nitong insidente na ito. Alright, at OFW News naman tayo, Ronnie, babala laban sa mga job scam daw na nanggagaling sa China. Internet advertising daw ito, may mga sinasabing mga trabaho raw sa Macau at Hong Kong.
where, restricted ngayon ang pag-hire ng mga foreign workers, especially sa mga Pilipino, no? Ngayon, binababalaan ang ating mga kababayan sa Pilipinas na huwag pansinin itong mga fake job recruitment agencies na ito or kung sino man na nag-a-advertise sa internet. Wala pong trabaho kasi what happens is that mukhang may nangyayari nga na mga kababayan natin pumupunta sa Macau or Hong Kong as tourists at tinitraining, undergo training daw sila, tinitrain sila, pero they end up as household workers at mga illegal ito, no? Sinasabi, mga musicians daw sila darating or teachers, pero hindi nga nangyayari, nagiging katulong sila doon. At yan po ang mga babala. Alam naman natin, marami pa rin sa ating mga kababayan gustong umalis ng Pilipinas to look for greener pastures, ika nga. Pero para naman dun sa mga napadpad dito sa Amerika, one of the biggest news that will affect us and could affect us and most probably should affect us ay yung State of the Union address ni Pangulong Obama, which, Ronnie, we are going to break down when we return on the show. Don't go away.